Previously on Money Masters. After maybe about 4 or 5 months of doing it, kinausap ako ng boss ko, si Maria Reza. Mr. Atienza, I know exactly what you're doing. You are using news and current affairs for exposure because you want to run for office. Naglabas ng kontrata. May hawak na kontrata. Wow. I'd like for you to sign this contract and I want you to work for me. Ito ang pinaka-inaasam ko buong buhay ko. Pero may responsibilidad ako sa tatay ko at sa pamilya ko. Ang hirap. How do I do this? Ang hirap. Sabi ko kay Maria, thank you so much, but give me time to think. But thank you. Okay, sabi niya, but not too long. Because if you decide to go for politics, there's nothing wrong with that. Yeah. But you have to stop. Money Masters with Chin Key Tan. The views and opinions expressed by guests on Chink Positive are their own and do not necessarily represent those of the producers, hosts, or network. Chink Positive is for entertainment and informational purposes only, while guests may share insights on financial and business topics. This does not imply endorsement of any products or services. Viewers should perform with their own research. And yun nga, tulungan mo naman yung mga tao right now who are at the crossroads. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. How would you know? Ang nakatulong sa akin para mahanap ang pagiging Kuya Kim ay 3 P. Ano yung P? Ang pinakaunang P ay passion. Ano ba ang pinaka-gusto ko talaga sa puso ko na gusto ko maabot? Kulang ang looks ko pero gusto ko talaga mapunta sa television. Kulang ang breaks ko pero gusto ko talaga mapunta ron. Kulang ang connection ko pero gusto ko talagang Drive mo, no? maging agamulak. Gusto ko talaga mapunta. Hindi ko alam, gagawin pala ako Ernie Baron pero mas maganda pala yan. Pero yun ang passion. My passion was in performance. My passion was to be in front of people performing. Theater, but film or television. Pangalawang P, persistence. Persistence. So, dahil yun ang passion ko, naka-20 rejection ako sa audition ko. Ang daming tao nagsasabi, hindi ka pwede, hindi ka pwede, hindi ka pwede. Tuloy lang tuloy, pakapal ang mukha mo, pero tuloy lang tuloy. Nag-swimming trunks ako at kahit nag-audition ako sa fashion show, kahit 5'8" lang ako. Tuloy lang. Yung mga go-see ko na talagang, alam mo naman na pinagbigyan ka lang, tinignan ka lang ng 10 seconds, pero pinauwi ka na, tuloy lang. Persistent. I was very persistent because I wanted to pursue my passion. Pero ang pinaka-importante sa lahat ng P, prayer. Prayer. All throughout this struggle of mine, I was always praying to Jesus Christ, who was my best friend all the time. I would pray and pray and pray and pray. So these 3 Ps are so important. I'm now, for the past 21 years, I found my 4th P, which is the most important P of all, purpose. Wow. So, puro P. Grabe. I found my purpose, which is to be Kuya Kim on television, touching many lives, uplifting a lot of people, Yeah, making inspiring. people learn, inspiring, hopefully, Yeah. and I'm happy. Grabe. Passion, Persistence, persistence, prayer, purpose. to achieve your purpose. Grabe, guys. This is a masterclass in itself. Kaya nga, tanungin mo sarili mo, saan ka magaling? Ano ba yung passion mo? That's number 1. Number 2, pag meron kang inumpisahan, tapusin mo, kapatid, kahit gaano kahirap, huwag kang aayaw at bibigay, di ba? Number 3, magdasal ka. Apart from God, we are nothing. And last, dito mo marirealize ang purpose and calling mo sa buhay. Imagine mo, na-reject 20 times. Ngayon, ilan na yung commercial na ginawa mo? Alam mo, Ang ironic to eh. Chinky, ang pangarap ko nga sa buhay, maging extra lang sa commercial. Hindi. Yun ang pangarap ko. Malabas na kahit madaan na lang yung mukha ko sa commercial. Masaya na ako nun. Never in my wildest Poster dreams. boy ka ngayon eh. Na hindi ko malalaman. Ako palang bida sa commercial at ang dami ko ng commercial na ginawa for the past 21 years. Ilan? Hindi ko mabilang. Marami na. Maraming. Sa ngayon, meron pa rin, nandun pa rin, at hindi nawawala. Oo. Dun sa 4 na P pala, no? Importante, napaka-importante ng prayer. Kasi dun sa persistence, yung persistence mo, tuloy-tuloy yan. Pero may direksyon pupuntahan. The persistence doesn't die, but with prayer, alam mo kung saan direksyon ka pupunta. Pag talagang makunat na makunat, ayaw talaga. Pag sa dasal mo, sinabi ng Panginoon sa'yo, dito ka pupunta ka. You Susunod obey, ka. obey You ka. obey. But the persistence does not stop. Yeah. Pero kung para sa'yo, madulas. Kung hindi para sa'yo, balagkit. Yeah, ang ganda. Alam mo, yun eh. Yung parang, one of the way na malaman mo talagang galing to sa Diyos o hindi, He will open doors eh. If God doesn't open doors, ang ibig sabihin, hindi pa para sa'yo yan. Probably, but you shouldn't stop. Hanap ka ng iba. Di ba? Pihit ka ng direksyon. Oo. Hindi siya naging agamulak. Hindi ako naging gagamulak. Yung pala, Ernie Baron ang gusto ng Panginoon sa akin. Pero tignan mo naman yung level of awareness ng Agamulak and Kuya Kim Atienza is the same. Kasi hindi, household name ang pinag-uusapan natin eh. Salamat. Aga, si Chiki nagsabi niya.
Okay, despite of all the success na dinaanan ni Kuya Kim, alam mo, may mga matitinding pagsubok pa rin at hamon eh. Di ba, in every stage ng buhay natin, akala natin okay na tayo, you're on cloud 9, kilala ka sikat na sikat, but there's one tragic thing that happened to you on your health. Please walk us through during the time. Anong taon, anong nangyari? Finally, nakuha ko na yung biggest break ko. I was loving my work so much. Binigyan ako ng Panginoon. Binigyan ako ng ABS-CBN ng 4 na show. Grabe. Grabe yun. ko sa umaga, meron akong maganda, umagang kay ganda with Edo Manzano, Pinky, Rica Paralejo, Donita Rose. Ano na, hindi na ako segment producer, segment host. Main host na ako ngayon. Wow. So, umagang kay ganda. I loved it so much. Binigyan ako ni Tita Cory Midanes at ni Bobet Midanes ng isa pang show, entertainment naman this time. Ito yung mga sinaunang Showtime. Showtime once upon a time. Kasama ka. Oo, sa OG. Di ba lang kaming OG cast dyan eh. Oo. At ang Showtime nung 2008 or 2009, ano siya, morning pa yan, hindi pa noon time show yan. Alas 10 ng umaga yan. So pagkatapos ko ng morning show, tulog ako ng napa ko ng mga isang oras, Okay. diretso ako sa call time ng alas 9 ng Showtime. Okay. Pagkatapos yan, magte-taping pa ako sa Matanglawin. Grabe. At yung Matanglawin, mahirap ang taping yan. Oo, kasi ano Very physical yan eh. At saka location yan eh. At hindi ano yan, hindi isang araw ang taping yan. Minsan 3-4 na araw yan. Dahil marami akong pinupuntahan. Ako lahat. At hindi lang yan, kinakailangan makabalik ko sa ABS Para sa gabi, sa news. para sa TV Patrol. Kung saan nagdadala rin ng mga hayop doon at weather. Kung may bagyo, walang uwian dahil kailangan ako ng madaling araw din. Pero alam mo, Chinky, I enjoyed it so much because I was doing my 4th P. This was my purpose. Nakalimutan ko ang priority. The 5th P. Ano? Priority. Priorities. Sobrang pagmamahal ko sa trabaho ko, nakalimutan ko yung kalusugan. Oh. So, in 2010, I suffered a stroke. Papunta ako sa Showtime noon, sisipilyo ko, Sabado yun, papuntang Showtime, biglang hindi ko alam kung nasan ako, hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Ang alam ko lamang, hindi ko alam ang pangalan ko. Alam ko lamang there's something wrong and I was panicking. Sa bahay ka? Sa bahay. Gusto ko sana sumigaw, pero walang boses na lumalabas. Oh no. Nakahubad ako noon. Hubad ako. Tumakbo ako sa paligid ng bahay. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Buti nakita ko ng mga kasambahay ko. Nakisakay ako sa kotse, tinakbo ko sa ospital. So within 30 minutes, within 2 hours, meron 3-hour window stroke eh. Okay. Nabigay sa akin kagad ng gamot. Napunta ako sa stroke unit ng Makati Med. Yung massive stroke dapat ay naging stroke lamang. Oh. Yung massive clot sa utak ko, sa left frontal lobe ko, dahil dun sa gamot, nag-disperse, nakaikot ang dugo. Oh. Pero 3-hour window stroke. Kailangan Okay. mabigay sa iyo yung gamot na yun kaagad. So, ang side effect ng stroke sa akin, hindi ako makapagsalita. At nabobo ako. Kinausap ko ang misis ko. Baka hindi ko na kayang magsumuporta sa pamilya. Hindi ako makapagsalita. Utal-utal ako. Sabi ng misis ko, just relax, son. I'll take care of everything. Just get well. I love you. I'll take care of everything. Ayun naman ang regalo ko. The Lord gave me a good wife as well. But, miracle of miracles, after about a few days in ICU, I prayed to the Lord. Sabi ko, Lord, if you make me well, I'll be the healthiest, fittest Kim that I can be. Magiging very fit ako, magiging atleta ako. Gumaling ako. Gaano katagal? Inabot ako ng siguro tapos na mga 2 linggo sa ospital at sa bahay, 3 linggo, nakakapagsalita na ako. Pero 1 taon akong bobo ha. Nag-uusap tayong ganito. Kunyari, naintindihan ko, kunyari lang yun. Pero hindi ko nakukuha. So during that 1 year, di ka lumalabas sa TV? Malabas ako sa TV. Pero nako, alam nila. Alam nila kung ano yung state ko. So hindi ako, napakabagal ko. Pero after 1 year, because I was already an athlete, I ran my first marathon, I did Ironman races. Ilang taong ka nun? Late 40s. Okay. Early 40s. Okay. Yung deal ko with the Lord, tinupad ko. I became so fit that I was ready to race my first full Ironman. This was 3 years into fitness. Kasi nga, I wanted to be fit, no? On the 3rd year of my fitness, I signed up for a full Ironman race in Australia. Ang full Ironman is about 1.9 kilometers of swim, and then a 180-kilometer bike ride, and then a 42-kilometer run. In one of my training sessions, hindi ko magalaw ang kamay ko. So, natakot ako. 3 years after my stroke. Parang feeling mo, oh no, Baka stroke na naman to. baka bumabalik. Oo, baka bumabalik. Takbo ko sa ospital. Sabi ng doktor, baka naman, naipit dahil nakabisikleta ka, baka naipit ang dugo. I went on with my training. The next day was a 26-kilometer run. Hindi ko magalawan pa ako. Yung mga daliri ko sa paa, nakabuka. Balik naman ako sa ospital. I was told again by my neuro, meron kang bagong sakit naman ngayon. Ano?
It's a rare disorder called Guillain-Barré syndrome. It hits 1 out of 200,000 people. Ito kinamatay ni Julie Vega. It causes paralysis. Oh. So 3 years after my stroke, I was at the fittest point in my life. I was paralyzed na. I was getting paralyzed. As ICU na naman ako. So I prayed to my Lord, to Jesus Christ. I said, bakit mo binigay sa akin to? Binigyan mo ako ng stroke. Naging fit ako. Now I'm at the fittest point in my life. Mapaparalyzed naman ako. Ano ba ang sinasabi mo sa akin? And then I realized, ang motto ng Ironman, I can. Nasa mga tasa namin yan, I can. I can swim, I can bike, I can run. Nasa t-shirt namin, I can swim, I can bike, I can Yes, run. I can. To remind me all the time, yun ang wallpaper ko sa telepono, I can. Puro I can. But that day in ICU, I could not even move my hands and my feet. Wow. And I was waiting to be paralyzed. I was going to be intubated no hapon, sabi sa akin Wow. I realized I can't. You can't. I can't. There is nothing I can do. Everything is Him. Pag sinabi ng Panginoon sa'yo, wala ka na. Pag sinabi ng Panginoon, mamamatay ka. Pag sinabi ng Panginoon, hanggang dyan ka lang. Anong taon yan? 2013. 2013. 2010 was my stroke. 2013 was my Guillain-Barré syndrome. Was it that moment in your life na you had really a genuine encounter with God? With Jesus Christ. Because I was so desperate and so afraid of paralysis. Yes. I called one of my best friends, Sino? Rica Paralejo. Okay. Si Rica Paralejo at si Donita Rose, Yeah. ay kasama ko dun sa Umagang Kay Ganda. Yan ang dalawang best friend ko dun sa show. Hanggang ngayon, we're still very good friends. Naalala ko, pag may actors workshop tayo, di ba? Yeah. Ang training sa atin ay walang filter. Yes. Sabihin mo kung anong gusto mo sabihin kay Chigi. Ang pangit ng pagmumukha mo. Naiinis ako sa'yo. Ganon. Tama. Exercise na on openness, no? Tama. In one of the exercises, dun sa, when we were training for Umagang Kay Ganda, Yeah. andyan si Rica, nandun si Donita. Sabi ko sa kanila, ikaw Donita, ikaw Rica. Pareho kayong born again Christian. Huwag niyo akong i-convert. Alam ko yung great commission niyo. Go and make disciples of all men. Alam ko yan. Seminaryo ko Do not even try to convert me. Tawa na ng tawa yung dalawa. Hey. Ito pa, ayoko nagbabasa ng Bible. Yung Bible niyo, huwag niyong babasahin sa akin yan at bibigyan niyo ako ng mga Bible verses. Alam ko na yan. Ginanong ko. At nakita, sa dressing room natin, may silya ko. Yung silyang yun, yung tulugan. Yes. Matutulog ako dyan. Alam kong gagawin mo, Rica, Donita. Pagpe-pray over mo. Sa malayo, ipipray over niyo ako. Huwag niyo akong gaganyanin. Ginanyan ko yung dalawang yan. Ginanyan ko. Tawa na ng tawa yung dalawa. But all throughout the 5 years that I was with them in the morning show, They were praying. wala. Okay. Hindi nila ako pinagdasal. Hindi nila ako binasahan ng Bible. But I saw this peace. Si Donita was in trouble with her marriage and her family. Laging masaya. Ay, alam ko problema niya Sinasabi niya sa akin, pero hindi siya natitinan. Si Rica naman, one morning, pumasok, glowing. Alas 5:30 ng umaga. Nahanap ko na mapapangasawa ko. Uy, congratulations. Alam ko wala siyang boyfriend Sino? Si Joe Bonifacio. Teka, paano magiging asawa yan? Kayo na ba? Hindi pa. Paano magiging asawa? So, baliw to? Paano magiging asawa? Hindi naman kayo. Nakita ko sa dasal. Wow. At nung pinagdadasal ko, sinabi sa akin ng Panginoon, magiging kami. Ang weird! Talagang ayoko maging born again. Talagang. Nawi-weirdan And then, after mga 6 months, nakita ko si Rica na at si Joe. Wow. After about a year, nung sinabi niya na sa dasal, nakita niya si Joe, nandun ako abay ako sa kasal nila. Wow. Habang nag-aabay ako dun sa kasal nila, sabi ko, nakita lang ni Rica sa dasal to, pinagdasal niya, naging sila. Wow, ang tindi. Naniwala ako sa kapangyarihan ng dasal dahil doon. So, abay ka, na-witness mo. So, ano naging... Sabi ko, itong dalawang to, may something dito. May nakikita ko rito na meron silang something, may kapangyarihan ng dasal ni Rica. Kasi doon ang lalim ng problema, pero laging masaya. Ano ba to? Dumikit sa akin yan. Wow. Without preaching, without telling me the gospel, without trying to convert me. At my lowest point in my life, when I needed to know Jesus Christ because I was so afraid, the first 2 people I called was Donita and Rica. Si Rica, sabi ko, Rica, di ba asawa mo, pastor? Oh, Kuya Kim, nasa ICU ko. Nasa ICU ka na naman! Oo, I want to know more about Jesus Christ. Wow. Can you bring him? Within 30 minutes, nandun si Joe Wow. at si Rica. Wow. And that day in ICU was the day that I accepted Jesus Christ as Lord and Savior. And that was 2013, 12 years ago today. And I've been walking very strongly with Jesus as Lord and Savior
for the past 12 years. The problems have not changed. My problems are big now. But now I have the peace that I saw in Donita, despite her big problems. And I have the power of prayer that I saw with Rika because I accepted Jesus Christ as Lord and Savior. Yeah. It's been 12 fruitful years that I've been walking. No, guys, ito lang ha. This is the first time that I'm hearing, I know, yung, okay, I know Kuya Kim got a stroke, but I didn't know that he had the second one. Yung sakit. Guillain-Barré syndrome. Oo, hindi ko alam yun. And then, I know he's a believer, pero I did not even realize yung ganong pala kalalim yung life and death situation to. So, guys, if you are going through tough times and challenges, kung malaki ang problema mo, malaki ang challenge, malaki ang utang mo, nalugi ka sa negosyo, naghiwalay kayo ng mahal mo sa buhay, iniwanan ka, pinagtaksilan ka, di ba? O may malubhakang karamdaman ngayon na katulad ng pinagdadaanan niya. Let me encourage you, just like Kuya Kim, yung revelation niya. You do not tell God how big your problem is, but you tell your problem how big your God is. He's a God of miracle. He's a God who can do something that is great. Kaya nga sinabi, I can never forget na the promise of God, He said that no eye has seen, no ear has heard, no mind has ever conceived what His plan for you. Diba? Ano yung during that time, diba sinabi mo, ikaw na nagsabi yung no filter Ay, wag niyo ako convert, wag niyo ako pag-pray. Diba? So, yes, you saw, you experience, you witness. Yeah. Pero it takes a lot of humility. Ano yung parang breaking point na sabi mo, I really need help? It reached the point na yung takot ko talagang napakatindi. Fear. Na ayokong mangyari na ma-paralyze ako o mabatay ako. Yeah. Kinailangan kong mag-bottom para ma-realize na hindi ako ang may kapangyarihan at ang may kapangyarihan ay siya. Ngunit, hindi siya advisable. Hindi mo kailangan intayin na bumottom ka para hanapin mo ang Panginoon. Nandyan siya ngayon hindi mo kailangan matakot para tanggapin siya. Ako kasi napakatigas ng ulo ko. Yeah. It had to reach a point na natakot ako bago ko siya natanggap bilang Panginoon, ngunit hindi kailangan. Hindi kailangan. Maraming mga Kristiyano ang dumaan sa napakatinding pagsubok bago tanggapin ang Panginoon. Hindi mo kailangan dumaan sa pagsubok. Nandyan siya ngayon. Ano naman yung right now, ever since you prayed that prayer, 2013, right? 2013, yan. Yeah. Ano yung mga pagbabago na nangyari sa buhay mo at pananaw mo? Ang mga problema hindi naman nawala. Okay. Ang problema, lumaki pa nga Hindi nila alam, marami akong problemang malalaki. Ngunit ang kapayapaan ay hindi nawawala. Because I know that malakas ang resma ko Nandiyan ang Panginoon. Dati-rati, kung may problema, ano yan? Bubuhatin ko yan. Ako lahat yan. Ngunit ngayon, pag may problema, binabato ko sa Kanya at alam ko, magandang plano. Okay. Ang giya sa akin ng Panginoon ay naging napakalinaw. Kung saan ako dapat pumunta at kailan, He speaks to me in very clear signs. Paano? He gives me signs in prayer. He gives me real signs in real life. Kung saan ako pupunta. Yung paglipat ko sa GMA 7. Yung lahat yan, dinaan ko sa dasal yan. Ang prayer life ko sa Kanya ay naging napakalalim. That there are times when I can actually hear Him and see His movement with the things that He shows me. Uy, guys, ito lang I would like to take this opportunity to probably know. Kasi lahat tayo may crossroad tayo sa buhay But one thing I learned from my coaches and mentors, especially spiritual mentors, correct me if I'm wrong, kung pinagdaanan mo rin yun, there are 5 signs to know if you're making the right decision. Number 1 is prayer. You pray to God. Number 2, you read God's Word. Kailangan maging consistent. Kasi ang conversation two-way. Oo. Paano mo maririnig ang Panginoon kung hindi mo magsasalita? So, kailangan punong-puno ka ng Word of God. Kailangan punong-puno ka ng Holy Spirit brought about by your quiet time and your reading and your prayer. Pag hindi ka puno, the devil is always out to steal, kill, and destroy. Yes. Kung gaano ka-alerto si Jesus Christ to be with you, kasing alerto niyan si Satanas. Oo. So, naghihintay lamang ng isang gap doon sa puso mo, papasok yan para lituhin ka at para mamatay ka. Hindi lang lilinlangin ka. Linlangin ka. Oh. 'Di ba? Kasi if God is the father of truth, the devil is the father of what? Lies. Lies. Yeah. And then when you believe in a lie,
the lie becomes your truth. Becomes your truth. Di ba, pag sinasabi mo, wala na akong pag-asa, wala na magmamahal sa akin, wala na tatanggap sa akin, ay yan ang gusto ng demonyo para ikaw ay ma-depress. Pero God says, no. He gives grace to the humble Yeah. and He opposes the proud. Yeah. Di ba? And His mercies are new every morning. At saka, Ang pagmamahal ng Diyos, hindi nagbabago. At saka hindi lang, if you confess your sins, kahit anuman ang kasalanan na gawa mo, He is faithful and just To forgive, to yeah. purify you from all unrighteousness. I would like to take this opportunity. I know this is the time of Kuya Kim, but I just sense, kasi minsan, alam mo Kuya Kim, may mga tao na gumawa ng kasalanan na sobrang laki. Parang feeling nila, hindi na sila kayang Mapapatawad. Oo. Sa totoo lang, kaya kang patawarin ng Diyos. Pero alam mo, pinakahirap na patawarin ang iyong sarili. And let me tell you this truth, and the truth will set you free. If there is one sin that you did or you can do that God cannot forgive, let me tell you the truth. Christ died for nothing. Di ba? Walang Walang saysay ang kanyang pagkamatay. di ba? Kung, Walang kung sa tingin mo ay hindi ka pinatawad, di ba? Kasi ang deception ng demonyo ay akala niya ay tayo ang makasalanan at tayo ang pinakamakasalanan sa lahat. tama. But napakalinaw sa salita ng Diyos that all have sinned and fall short Lahat. of your glory. Kung sasabihin ko, teka muna, hindi naman ako nakikiapid sa may asawa o sa ibang babae o ibang lalaki. Ngunit sinabi ni Panginoon, kung maisip mo lamang sa utak mo Oo. na nagnasa ka sa isang tao, ikaw ay nakiapid na rin. Tama. So, sa mata ng Panginoon, lahat ng kasalanan na yan, Pare-pareho. We are all sinners. Magnakaw ka ng piso, Oh, maliit na kasalanan sa tao. Magnakaw Magnakaw ka ng 10 milyon, malaking kasalanan. Pero sa mata Sa ng Diyos, Diyos, isa because lang the yun. Lord is pure. The Lord Yeah. is holy. Grabe. Ito pa, di naman ako pumapatay ng tao eh. Pero kung sa utak mo sinabi mo, isa kang hangal, sana Oo. mapahama ka, parang pinatay na rin kita. Sa mata ng Panginoon, pareho lamang yun. All have sinned and fall short of His glory, but the good news is, the gospel. But God gave us a free gift of eternal life Yes. through our Lord Jesus Christ. Kaya dumating ang Panginoon sa mundo para tapos na lahat ng kasalanan natin. Kaya pupunta tayo sa langit. Pero may pangangailangan. Ano? Tanggapin siya. Yeah. Tanggapin siya. And when you accept Him, you repent from all your sin. Di ba? Okay, sinasabi nga ito guys ha. Hindi porket ikaw ay naging Kristiyano, wala ka ng problema. This is one thing I've learned in my faith walk also with God. God never promised us a storm-free life. But once you are in Christ, He promised us that we will live a storm-proof life. Correct? And He will walk with us through our storms. Ito, meron namang bagong nangyari. Huli, nagmumotor. Oo. May nangyari recently na talagang sobrang amazing and miracle. Tell us. May bagong pagsubok na naman ako na pinagdaanan. At dito sa pagsubok na to, pag binibigyan tayo ng pagsubok ng Panginoon, dito natin nakikita kung gaano siya makapangyarihan at gaano siya mapagmahal. Pauwi ako, for the past 11 years na halos, I decided to be on a motorcycle every day. Ang naging lifestyle ko talaga ay magmotor araw-araw. Magmula nung 90s naman, ganyan ako eh. And it gives me a lot of peace at it gives me a lot of, yan ang quiet time ko. Yeah, time of reflection. Yan ang time of reflection ko. Yan ang therapy ko. Kung hindi ako magmamotor araw-araw, mababaliw naman ako. So, yun ang therapy ko. Pauwi ako, itong dinadaanan ko sa Quirino Avenue, ito ang dinadaanan ko for the past 10 years. Araw-araw, diyan ako dumadaan. I was 1 kilometer from my house. Pagbaba ko ng Skyway, galing sa Quezon Avenue. Doon sa Quirino Avenue, corner, South Super Highway, ang takbo ko yung mga 40-50. Biglang may aso. Galing sa dilim, tumakbo yung aso sa harap ng motor ko. Bilang rider, pag may asong ganyan, dapat huwag kang pipreno, ituloy mo lang. Tama. Tinuloy ko naman. Ngunit malaki yung aso. So tumukod ang motor ko, siguro kumalso yung aso sa gulong, tumilapon ako. I flew 8 feet away. Wow. At lumanding ako sa gilid ko. And when I landed, I heard a crack. Alam ko may nabali. So medyo in shock pa ako. And then within 20 seconds, 30 seconds, I hear an ambulance. May ambulansya kagad. Sabi ko, galing naman ang barangay dito. May ambulansya kagad. Yung pala, may nakasunod sa akin ambulansya. At nakita nila yung nangyari. Nandun sila kaagad. Naharang nilang traffic. Dahil kung walang ambulansya ron, Chinky, pwedeng sagasaan ako ng truck. Daanan ng truck papuntang pier yun eh. Quirino Avenue. Kasi yung truck malalaki, hindi Malalaki at nasa dilim ako. Madilim dun eh. May ambulansya, nabigyan ako ng first aid. At alam ko na meron akong balinga. Natakbo ako sa ospital. At pagdating sa ospital, nandun ang misis ko naghihintay sa akin.
Sabi ko, wow, Lord. Unang-una, the gift is isang rib lang ang nabali sa akin. Isa't kalahati actually. Isang rib lang ang nabali sa akin. Pwede naman 5. Pwede naman liig ko. Pwede naman tumama ang mukha ko. Wala akong gasgas eh. Dahil ang taas ng talsik ko, hindi ako gumasgas. Binigyan mo ako ng ambulansya doon sa likod ko. At it's my 3rd week today. Dapat 6 weeks ang healing ng buto. Nakaka-workout na ako eh. Although light. Ang pain ko halos wala na. Bagamat napakasakit ng unang linggo. Lord, you healed me and you saved me again. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ang Panginoon ay nagpapakita ng kanyang kapangyarihan at ng kanyang glory sa mga pinagdadaan natin kahirapan. Siguro, makita ng tao na talagang pag ikaw ay may pananampalataya, nandun naman siya palagi. Binigyan niya ako ng ambulansya. So, buhay na naman ako. I just have to be more careful with my motorcycling. And, pero hindi ko titigil ang motor eh. Kim, if there's one parang life lesson that you can, yung i-encapsulate mo, yung buhay mo, one word na sasabihin mo, this is my life story. What will be that word that will represent your life? It will be faith. Faith. Pananampalataya. Ang buhay ay hindi madali. Ang buhay ay napakahirap. Napakaraming challenges. Ngunit one thing that gives me hope, and one thing that gives me peace, one thing that makes me go on, is my faith. Alam ko that the world, in the book of Ecclesiastes, everything is meaningless. Everything under the sun is meaningless. Ang mga malulupit ay yayaman, ang mga mahihirap ay maaaring hindi umusad sa buhay. Napakaraming injustice because everything under the sun is meaningless. What is important? The only thing important in life is to love God and to follow His command. And with that, He gives me faith. And that faith gives me hope and that gives me peace. Kim, your life is really such an encouragement, and I really appreciate for you being honest and vulnerable. Kasi hindi lahat ng tao yung pwedeng i-share yung kanilang mga weaknesses sa buhay. Diba? Kasi minsan, diba, kinahiya natin, pero ikaw, you're very open. Pero right now, I'm sure may mga taong nanonood ngayon na katulad mo, they try really hard. Pero hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari sa buhay. And they're at the brink already na sinasabi nila, I tried everything, nothing happened. Matanda na ako, wala pa akong ipon. Malapit na akong mag-retire, wala pa rin nangyayari sa buhay ko. Wala pa rin nangyayari sa career ko. Can you please speak to them and then para ma-encourage sila? Napakarami ko mga Bible verses na nakakatulong sa akin. Isa sa pinaka dumikit sa akin ay seek first the kingdom of God and His righteousness and everything else will follow. Kung ang nasa utak natin at nasa puso natin ay sumunod sa Kanya, paligayahin siya at maging malapit sa Kanya. Ang dasal ko kada umaga ay maging malapit sa Kanya at mamahal ko siya lalo. Kung yan ang nasa ating utak, lahat yan susunod. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Lahat ng pangangailangan sa buhay, lahat ng relationship, lahat ng solusyon sa problema ay makukuha at mararating mo. Pero para sa mga taong nakikinig at nanonood ngayon, probably you're saying, you know, I want that peace that Kuya Kim is experiencing right now. Despite of, yun nga, marami siyang pagsubok, stroke, one time, nagkaroon ng rare disease, nagkaroon ng aksidente, pero makikita mo pa rin kapayapaan. Just like the peace that he saw from Rika and Donita. If you want that peace right now in your life, in your life right now, no matter how difficult, challenging, confusing, lost you are, good news. If God can do it for Donita, for Rika, for Kim, for me, which I have the peace of God also, God wants that for you also. So, Kim, with your permission, is it okay for people who are lost right now and they want to experience that peace? Can you lead them in the prayer of peace? Sure. Okay, let's all put ourselves in the Lord's presence. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng mga binibigyan niyo po sa amin. Thank you, Lord God, for all the blessings at salamat din po, Panginoon, sa lahat ng pagsubok. Lord God, sa mga pagsubok na pinagdadaanan po namin, Lord, ang dasal po namin, supernaturally, iparamdam mo po sa amin, Lord, ang inyong presensya. Iparamdam niyo po na nandun po kayo. Iparamdam niyo po na pwede po namin kayong kausapin anytime. Like a loving Father, like a best friend. Speak to us and speak to our hearts, Lord God, that we may be comforted, we may speak to you as well, Lord. And may this peace that it brings give us a peace that defies understanding. Ito pong kapayapang ito, Lord, sana po ay manaig po sa amin at makita po ng ilan
Sabi niya nga po, Panginoon, that we should be salt and light. Sana po makita din po ng aming kapamilya, ng aming mga kasama po sa mga tahanan, ito kapayapaan na binibigay niyo po sa amin. And may it give peace as well to the rest, Lord. Lord, may we seek you with all our hearts. At sabi niyo po, pag kami po ay humanap sa inyo, makikita po namin kayo. You shall be found. And as we find you, Lord God, may we nurture that relationship and may it grow deeper and deeper and deeper. May we love you more and more and more, Lord God. May we feel your love more and more and more. And we know, Lord, lahat po ng problema ay malulutas at lahat po ng trouble po ay, Lord, wala po yan sa amin. Give us the peace that defies human understanding. Your name, Lord God, is a mighty tower and the righteous run to it. And we know, Lord, that we are safe, that we're okay. In Jesus' name we pray. Amen. 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 May I request one more, kasi I remember while you're praying, yung ginawa mong prayer nung 2003, you made a decision to surrender your life to God. And for people right now, yun nga, nakaramdam kayo ng konting kaginhawaan na dahil sa prayer ni Kim. Pero mayroon pang mas magandang balita si Kim sa inyo na hindi lang peace of mind na bibigay, pwede ka rin matanggal yung mga fear mo sa buhay. Can you remember that prayer that... Nung ako po ay sa sobrang takot ko at gusto ko hanapin ng Panginoon, I prayed to accept Jesus Christ as Lord and Savior. Kung sa ito pong pag-uusap namin ni Chinky, ay nakaramdam po kayo ng may bumulong po sa inyo. May nagsabi sa inyong puso na ito na ang pagkakataon. Grabe, baka po makawala. Pray this prayer with me and Chinky nang maramdaman niyo po itong kapayapaan. Lord God, you are Lord. Lord God, you're King. Lord God, you're my best friend, Lord. Thank you, Lord, for speaking to my heart right now. Maraming salamat, Lord, at naramdaman kita ngayon. Maraming salamat, Lord, at naudyok ako ngayon, Lord, to pray to you and to open up to you, Lord God. Lord, salamat for being there with us every time. I accept you, Lord God. Tinatanggap kita. Matagal ka na kumakatok sa puso ko. At ngayon po, Lord, binubuksan ko po puso ko. Pumasok po kayo at tinatanggap ko po kayo. Tinatanggap ko po kayo. Kayo po ang manaig sa buhay ko. Kayo po ang aking Panginoon, Lord. You are my Lord and you will save me and you're my best friend and I love you, Lord God. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat. Pinuno niyo po kami ngayon. Tinatanggap po namin kayo ngayon. You're my Lord. Ikaw ay aking Panginoon. At ikaw din po ang magliligtas sa akin. Maraming salamat, Lord. Sa oras na ito, maraming salamat, Lord, sa kapayapaang ibibigay niyo po sa akin at nararamdaman po ngayon. Naway ito po ay lumaki at naway ito po ay kumalat pa po. Maraming salamat. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen, amen, amen. Thank you, Kim. Guys, if you prayed that prayer, let me encourage you. Type I prayed sa comment section so we will stand with you. So after you prayed, ang next question nyo probably, ano na yung gagawin ko? Number one, I encourage you to pray every day. Start with Heavenly Father and end with Jesus' name. Number two, read God's Word to get God's revelation para mangusap sa Diyos. Number three, find a local church kung saan pwede kayong ika nga mag-usap, di ba? Magtipon. And then number four, find coaches and mentors who can guide you spiritually. May guidance sa iyo. So, and last but not least, also, share it with others. Kung anong ginawa mo. Just like what Kim right now, nakatanggap siya ng buhay na walang hanggan galing sa Diyos. Ngayon, pinapahayag din yung mabuting balita na para maka-encourage din sa ibang tao. So, before we end, ito yung meron tayong challenge ngayon kay Kuya Kim as we end. Ito yung tinatawag na wealth cards, Kuya Kim. Kasi itong wealth cards na ito helps people with their money wounds and overcome fear. Whether we like it or not, nung bata tayo, di ba, marami tayong mga naririnig na mga negative. Alam natin yan. Oo. Yan nga, bobo ka, failure ka. Tanga ka. Oo, hindi mo kaya mag-ipon. So without us knowing, dala-dala pa natin to hanggang tayo ay nagkaedad na. So itong money cards na ito, itong wealth cards na ito, every day, they just pick one card. And it would speak to their money wounds and how they can heal. So pick one card. And basahin mo from the top to the Money wound. Kapag marami kang pera, marami ring nagiging kaaway. Oo. Sa likod, basahin yung taas. Pray mo to. Lord, tulungan mo po akong maging peacemaker habang tinatamasa ko ang financial success. Amen. So wikang Ingles, do your best to live in peace with everyone, inspired by Romans 12:18. Ang ganda naman ito. Oo. So, naman ito. Yeah, so everyday, Kuya Kim, para siyang devotion. Tapos ilalagay mo lang itong card na ito sa window. At yan ang titignan. Ilalagay mo sa Ang ganda table. naman yung idea. Inimbento mo yan? Ano lang, it's kasi Kasi di ba, maraming ganito. Oo. Ngunit New Age.
ang tawag nila affirmation. Sasabihin mo sa sarili mo na ito at mauulit dahil sa ina-affirm mo, hindi. Affirmation muna, ngunit ibabato mo sa Panginoon at siya nang bahala. Ang ganda naman ito. Kasi everyday nagde-devotion ako eh. So, these are actually from my daily devotion. Ang ganda. So, from my daily devotion, tapos ginawa ko na siya ng para makatulong sa Sa akin ibang lang tao. Sa'yo yan. So, Galing mo talaga, Ching. Baka talaga. By the way, Kuya Kim, where can they follow you? Siyempre, alam na natin sa TV, given na yan. Pero social media? Ang social media ko po sa Instagram, Kuya Kim_Atienza. Sa TikTok po, Kuya Kim Atienza. Sa Twitter, nandyan din po, Kuya Kim Atienza. Lahat po, Kuya Kim Atienza. I-google nyo lang, nandyan po ako. But sa social media ko, very active po dyan. Hindi po yan admin. Ako po lahat yan. So kung sumasagot pa ng tao dyan, ako po yan, hindi po yan admin. So nandyan, kita-kita po tayo. Kung kayo po ay na-touch at kayo merong gusto mensahe paabot sa akin, nandyan po. Pwede nyo po i-comment sa lahat po ng social media. Guys, let's support Kuya Kim. At the same time, send your love and messages. If you're ministered by this video, please do reach out to him para malaman rin niya kung paano si Kuya Kim nakatulong po sa inyo. Thank you very much again, Kuya Kim. Mabuhay ka. Thank you, Chinky. Yes. Guys, maraming salamat. This is a fantastic episode. Sobra akong na-minister. Honestly, I'm really refreshed. Thank you very much. I hope that you are ministered. So please share this video also with your friends and with your loved ones. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Ano yung AI? AI or Artificial Intelligence, no? Matutulungan tayo nito na mag-create ng iba't ibang content. From yung written, pwede na rin mag-create ngayon ng image o kaya videos, ganyan. Maraming natatakot na mga VA also na mapapalitan sila because of AI. Yes, it's true na it's also true na maraming jobs na pwedeng mapalitan. Dati, siguro, how many minutes or hours na gagawa mo? Ngayon, how many? Sige, before and after. Minutes na lang, like 5 minutes? Before? Yan. Before, siguro days. If we're talking about a single document, as someone no, na merong community, I always remind them na kailangan nating mag-upskill and Upgrade, use this AI na mga tools in our advantage.